Ayan, glory be to God po. Marami pong salamat. At ngayon po tayo dumako sa maikling panalangin. Hallelujah. Heavenly Father, marami pong salamat sa araw na to. Salamat na sa beginning, Panginoon, ng aming pagsasalo-salo, Ama, ramdam na ramdam namin yung presensya mo. You are truly worthy, Father God, na sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat na tinipon mo kami, Panginoon. Hallelujah sa araw na to, Panginoon. Muling marinig namin ang iyong tinig sa pamamagitan ng buhay ko, Ama. Patuloy lang akong maging alulod, Panginoon ko. Patuloy lang na marinig ang tinig mo sa pamamagitan ng aking mga bibig. Gamitin mo lang ako, Panginoon, na maging kagamit-gamit ngayong gabing ito, na maghatid, Panginoon ko, ng mensahe mula sa iyong inspirasyon, mula sa iyong salita, Panginoon, mula sa iyong knowledge and understanding, Ama, na maunawaan ng bawat isa sa amin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat, Panginoon. Pinupuri kita, pinasasalamatan, O Diyos. Patuloy kang mag-minister sa gabing ito at patuloy kang maparangalan, Ama. Patuloy na ikaw ang maitaas, Panginoon, at bumabalang ang bawat isa sa amin. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Praise the Lord. So welcome po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Actually, dapat ngayong gabi, ano lang tayo prayer talaga, prayer night lang po. But since God inspire us po sa kanyang salita, ano po na about sa mensahe ngayong gabing ito na it's not about others. It's not about other people. Amen? So, yun yung mensahe po, ngayong gabi na minsan kasi parang lahat ng bagay, isinisisi natin sa iba. Kahit na tayo mananampalataya, pag nakakagawa tayo ng mistake, nakakagawa tayo ng maling desisyon, nakakagawa tayo ng maling hakbang, amen? Madalas po, ang nature nating mga tao is sinisisi natin sa iba. Amen? So, mahalaga po na makita ng bawat isa sa atin na tayo po ay we need to stand. Kailangan nating tumayo sa solid ground. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na kailangan nating tumayo sa solid ground. Dapat alam mo kung nasan ka nakatayo. Amen? Kasi kapag dumating ang panahon na humarap tayo sa Lord, hindi naman sasabihin kasi sinabi ng asawa ko, dito ako tumayo. 'Di ba? Hindi tayo nilikha na para maging robot. Amen? Meron tayong, imagine ninyo mga kapatid, we are the temple of God. So bawat isa sa atin, meron tayong templo ng Diyos. We are the temple, meron tayong Holy Spirit, I mean. Meron tayong Holy Spirit na nagre-remind, nagtuturo sa atin. Hindi tayo para maging clone, 'di ba? Hindi tayo para maging robot na maging sunod-sunuran. And even we follow, amen. Kahit na ayan, na-unmute po yung microphone niya, Ate Meds. Kahit na we follow, meron pa rin tayong mind na pipili. Amen? Meron tayong pag-iisip na binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon para mamili ng tama at mali. It's not about always other people na kailangan nating ituro kasi siya sinabi niya gawin ko to eh. Kasi siya sinabi niya desisyonan ko to ng ganito eh. Hindi po tayo pwedeng mansisi ng tao. Amen? So hindi po pwedeng laging sa ibang tao tayo nakatingin. Kaya maraming tao po ang nag-a-assume na akala nila nandun na sila, nakatayo na sila. Pag mananampalataya ka na, kilala ko naman ang Diyos, nananalangin naman ako, hanggang dun na lang. Ano po, hindi na nag-grow. Kaya napaka-imposible po sa bawat isa sa atin kung hindi nag improve yung buhay na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Whether ito ay physical or spiritual, kung hindi natin naiintindihan kung nasaan tayo, amen, problema po ito. It is danger. May danger po. Kasi kung ikaw ay nagbi-build, 'di ba? Nagbi-build ka, for example, nagbi-build ka ba ng tahanan tapos hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Amen? Hindi po 'yun maganda. Kaya ano man yung ina-add mo sa buhay mo, may nagiging epekto 'yon sa iyo,
at sa mga tao sa paligid mo. Yes, hindi po ito tungkol sa ibang tao, pero sa tuwing gumagawa tayo ng mga desisyon, may nadadamay din tayo. Amen? Kaya hindi po ang panalangin is, Lord, i-bless mo ko. Yes, Lord, proteksyonan mo ko. Lord, patawarin mo ko. Hindi lang po ganon dapat ang ating mga panalangin. Amen? Kailangan nami-meet natin si God sa panahon na tayo ay nananalangin. Kaya nga, it's not about how many things you say. Hindi to tungkol sa bawat marami mong sinasabi. Kung hindi mo naman nami-meet si God, hindi mo naman tinatanong kung ano ba yung mind ng God. Kasi kailangan kumikilos tayo, di ba po, sa mind ni Christ, sa mundong ito. Kaya nga, even sa prayer, pag nagpe-pray tayo, hindi ka lang basta nagpe-pray. Hindi ka lang basta tumatawag sa Diyos. Actually, ang sabi nga ng Panginoon, manalangin tayo, 'di ba? Tuturuan tayo ng espiritu. So ibig sabihin, even sa pananalangin, spirit pa rin ang nagli-lead sa atin. Nasa Roman 8:26 po 'yan. Hindi tayo marunong manalangin. Amen. So hindi rin natin pwedeng isisi yung ating panalangin po sa ibang tao. Amen. Hindi po natin ito kasi tinuro sa akin ng church eh. Amen. So it's not always other people. Hindi pwedeng isisi natin, hindi ako marunong manalangin kasi hindi naman ako tinuruan ng church namin. Hindi naman ako tinuruan ni pastor na mag-pray. Amen? So, hindi lang tayo nananalangin bilang mananampalataya, hindi tayo nananalangin para lang makatanggap sa Panginoon. Nananalangin din tayo para ma-receive natin yung mind ni God. Ano ba yung gusto ng Lord? Amen? Hindi rin to tungkol lang sa ibang tao. Tungkol din to sa'yo, di ba? Na hindi lang dahil sa blessing, kundi alamin natin yung mind ni God. Ano ba yung gusto ni God? Ano ba yung gustong gawin ni God sa buhay natin? Hindi lang yung puro sinasabi natin yung kailangan natin, yung needs natin, yung gusto natin, yung goal natin. May goal din po si Lord. Meron din siyang purpose. Meron din siya pong assignment na pinapagawa sa atin. Kaya maraming tao, ang akala natin, ang panalangin po is para lang sa protection, nananalangin ka lang para ma-bless ka, nananalangin ka para magkaroon ng open doors. Lahat po ng yon will perish. Lahat yon mawawala. Yun yung mga bagay na hindi rin po mananatili. Amen? Kaya nga ang buhay na 'to parang vapor, sabi sa Bible. So maraming bagay, hindi po lahat ng bagay nagre-remain. Hindi lahat ng bagay ma-e-encounter natin. Pero sana po, sa bawat na-encounter natin, hinihiling din natin na ma-encounter natin si God. Kasi sa ganung paraan, doon natin makikita how much you're going to be matured kapag na-encounter natin yung Panginoon. Hindi lang po para mabuhay sa mundong ito. Amen. Dapat inaalam din natin yung posture natin in the next life. Amen. Paano tayo tatayo sa Panginoon? Hindi lang kasi tayo dito nakatayo sa mundo. Haharap din po tayo. May posture din tayo kung paano mong inaalala paano ka tumatayo sa pulpito, paano kang tumatayo sa graduation ng anak mo, paano kang tumatayo bilang nanay, paano kang humaharap sa tao kapag nasa trabaho ka. It's not about other people. Dapat tinitingnan din natin yung posture natin sa mata ng Panginoon una sa lahat. Ang langit po hindi ito beginning. Ang heaven is not new beginning. It's a continuation. Continuation siya kung paanong ang hell, ganun din. Kung paanong ang impyerno po, ganun din. Continuation sila, hindi sila beginning. Kaya kapag nabuhay ka ng chaos, magtatapos ka ng chaos. Pag nagsimula ka ng magulo, magtatapos ka ng magulo. Kapag hindi natin inayos. Kasi pwede ba nating isisi sa pamilya natin kasi broken family kami. Broken family ako kaya winasak ko na lang yung buhay ko. Hiwalay kasi ako sa asawa kaya naglasing na lang ako, pinabayaan ko na lang yung buhay ko.
It's not always other people. Alam niyo po yung sinasabi ko sa inyo is just from the wisdom ano po, wisdom lang po. Na kung may masabi man ako ng mga verses ano, praise God po ano. Pero ito is like self-check lang po sa bawat isa sa atin kasi this is the true beauty ng heaven is ano, hindi dahil andun yung mga mahal sa buhay natin, hindi dahil may ginto dun, may mansion dun, may mga bagay dun. The beauty of heaven is because God is there. Kaya ikaw din, sa buhay mo ngayon, maganda lang yung buhay mo, mabuti lang yung buhay mo kasi may Diyos ka. Pero pag tinanggal na yung Diyos sa buhay mo, wala nang mabuti sa atin. Wala nang maganda sa atin. Mabuti at maganda lang yung buhay natin because we are in Jesus. Kaya nga sinasabi ng salita, apart from me, you cannot do nothing. Hiwalay sa akin, wala kang magagawa. Kaya kailangan i-possess natin yung Word of God. Kasi ito lang yung only things na magre-remain. Lahat ng bagay sa mundo mawawala, lahat na nakikita ng mata mo mawawala, ngunit ang banal na salita ng Diyos hindi mawawala kailanman. It is eternal. Amen. Kaya napakahalaga po na if you have the Word of God, amen, alam mo yung path mo, alam mo yung lalakaran mo, alam mo yung susundan mo. Kasi sa mundong ito, may tatlong level ng pagwo-walk sa God. Amen. Kapag ikaw naglalakad sa Word of God, nakikita mo yung bawat step mo are ordered by the Lord. It's not about other people. Amen. Kaya mahalaga po ano na magkaroon po tayo ng awareness. Ang pinapaalala lang po sa atin dito ng Panginoon na nag-impress na talaga sa akin bago talaga po ako matulog kahapon hanggang sa pagkatapos ko is magkaroon po tayo ng self-awareness. Na habang lumalago po tayo, habang nagpa-progress tayo sa buhay na to, meron din tayong nangyayaring intense sa buhay natin in term ng spiritual natin na nai-stretch siya. Nai-stretch din yung spiritual learning and lesson na natututunan natin. Hindi lang po papasok ka sa gawain, lalabas ka, papasok ka, lalabas ka. Kailangan meron ding transformation ng mind po natin na nagaganap. And hindi po natin to mahahanap sa ibang tao. Transformation ng mind, hindi po natin to pwedeng isisi rin sa ibang tao. Amen? Kaya nga individual po, salvation is individual. Hindi mo pwedeng isisi sa ibang tao. Hindi ka pwedeng humarap sa Diyos na isisisi natin sa ibang tao yung mga ginawa natin. Kung wala ka naging oras sa Diyos, hindi mo pwedeng isisi yun kay Ate Rubilin. Amen? Maybe siguro magkaroon tayo ng self-awareness, baka wala tayong disiplina. Amen? And just the way we operate and we function po sa mundong ito, kaya may mga tao at mananampalataya na nai-stuck sila kasi pinipace lang nila yung cycle na paikot-ikot lang. God is intended po na matuto pa tayo ng more. Marami pang gustong ituro sa atin ng Panginoon, pero bakit nakokontento lang tayo sa paikot-ikot lang na cycle ng buhay? Amen? Kaya napakahalaga po ng itong mensahe ito pong mensahe ng word of wisdom ng Panginoon. It help us to grow. Kasi kahit ako po nakukonvict din ako. Kaya gusto ng Panginoon na mag-progress po yung buhay natin. Na ikaw at ako, titingnan mo yung sarili mo. Isa-search mo yung sarili mo, hindi yung ibang tao lagi yung tinitingnan natin kasi it's not about other people lagi. Regardless kung anong iniisip nila, kung anong pinapanood nila, kung anong pinapakinggan nila. Amen? It's not about them, it's about you. 'Di ba? Ikaw, yung tingnan mo, hindi yung ginagawang kasalanan ng ibang tao. Amen? Hindi yung mga habit nila. Yung sarili mo yung titingnan mo lagi, hindi po yung kapitbahay natin. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, love your neighbor as you love yourself. Amen? Hindi po siraan natin yung neighbor natin. Hindi po siraan natin yung kapwa natin. Hindi po siraan, i-stab natin sila ng nakatalikod.
Kaya sa liwat po ano, minsan 'pag hindi tayo nagkakaroon ng self-awareness, amen, mapupunta tayo sa self-centered, amen. Napakadali pong maging self-centered. It's so easy to be self-centered. Kaya kung hindi tayo magiging mindful mga kapatid, at hindi tayo magkakaroon ng self-awareness, because self-awareness is great. Mabuti yon, aware ka sa ginagawa mo, 'di ba po? Mabuti na alam mo, 'di ba, kinokontrol mo yung sarili mo kasi aware ka. Kinokontrol mo yung galit mo kasi aware ka, 'di ba? Alam mo. Kaya self-awareness is wonderful po. Kasi 'pag wala kang self-awareness, for sure po, self-centered kang tao. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, am I self-aware? Meron ba akong self-aware? Kasi 'pag hindi ka aware sa sarili mo ngayon kapatid, ngayong oras na 'to, tanungin mo yung sarili mo, may self-awareness ka ba? Kasi kung wala kang self-awareness, ang nasa iyo self-centered ka. Masakit po pakinggan, pero yun ang totoo, self-centered ka. Kapag ikaw yung klase ng tao na lagi kang tingin ng tingin sa pagkakamali ng ibang tao, tingin ka ng tingin sa ginagawa ng ibang tao, tingin ka ng tingin, 'di ba, sa sinasabi ng ibang tao, self-centered ka, hindi ka self-aware. Kasi para sa'yo laging ikaw ang tama. Laging ang tinitingnan mo, ang perspective mo, yung own opinion mo, yung own experience mo. Amen? Yung sarili mo. Pero hindi mo nakikita yung impact ng action na ginagawa mo, ng sinasalita mo, is yun na nakakaapekto sa bawat isa sa atin. Napakadali pong maging self-centered. Kaya kailangan maintindihan po natin yung life period natin. Ang life period po natin may katapusan, hindi po siya tuloy-tuloy. Hindi siya eternal. 'Pag wala ka sa Panginoon, amen, hindi po siya eternal. Pero habang nabubuhay tayo sa mundong ito, may period po ang ating life. Kaya ito yung memo or reminder sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, yung title na 'to na na ano ko is it's not always other people. Kailangan kailangan maitatak natin yun sa sarili natin. Kasi hindi naman puso ng ibang tao yung titingnan ng Diyos, eh, puso mo. Nung ginamit ba niya, 'di ba nung pinapili niya si Tatay Samuel para sa magiging bagong anointed na king, amen? Hindi puso ni Tatay Samuel ang tiningnan ng Diyos, puso ng mga anak ni Jesse at nakita niya yung puso ni David. Hindi po puso ng ibang tao. Kaya katulad natin, amen? Katulad natin po ano, na laging tingin ng tingin sa ibang tao, tingin ng tingin sa pagkakamali ng ibang tao. Magkaroon po tayo ng self-awareness. Huwag tayong maging self-centered. Kasi we cannot deny what we plant. Hindi natin pwedeng i-deny kung ano yung tinanim natin. 'Pag nagtanim tayo ng masama, masama din po yung aanihin natin. Kaya kung mabubuhay po tayo na aware tayo sa pattern na binibigay ng Panginoon sa atin, magkakaroon tayo ng application po. Amen? Na naka-align po sa Panginoon. Kasi katulad ng sabi ko sa inyo, kapag naging aware tayo na tayo ay sumusunod sa Panginoon, your step are ordered. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kundi po ako nagkakamali. The word, your word is the light of my path. Yung salita niya daw po yung nagiging ilaw, nagiging daan natin. Amen? Sabi niya po tingnan nga po natin, sa Psalm 37 po.
Psalm 37, verse 23 hanggang 24, sabi niya, kahit ay ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh, kung nais maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Verse 24, kahit na mabuwal siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Amen. So, napakahalaga po na ang gabay ng tao po sa Diyos natin kinukuha. Mararanasan natin maging masagana. Amen. Mararanasan natin na tayo po ay ginagabayan ng Panginoon, na may kaligtasan sa Panginoon. Hindi po sa ibang tao. Kaya hindi natin laging isinisisi sa tao. Hindi laging ibang tao ang tinitingnan natin. Alam niyo, pag lumakad po tayo na ang step natin na ordered ng Panginoon, ang susunod, kapag ikaw nagwo-walk ka kay God, pangalawang step mo, you are led by the Lord. Hindi lang niya ino-order yung buhay mo. Hindi lang niya ini-instruct yung buhay mo, nililid ka niya. You are lead. Nililid ka ng Panginoon sa lahat ng gagawin mo. Kasi kung Diyos ang naglilid sa'yo, hindi mo titingnan ng titingnan yung ibang tao. Kung Diyos ang nagtuturo sa'yo, hindi mo titingnan ng titingnan yung ugali ng ibang tao. Lagi mo sasalaminin yung ibang tao. Kaya ayaw ng Diyos natingin tayo ng tingin sa plato ng iba. Kung natatandaan niyo, meron pong story na sinasabi si Jesus sa harap ni Peter. And sabi ni Peter, nung tinanong niya, paano naman si John? Paano naman siya mamamatay? Anong sabi ng Panginoon? Kung buhay pa si John hanggang sa bumalik ako, ano sa'yo? 'Di ba? Kasi ayaw ni Lord na tingin tayo ng tingin sa iba. Napakahalaga po na wag tayong totoo 'yun, sinabi ni Jesus. Bastos ba si Jesus nung sinagot niya si Peter? Hindi. Pero ayaw ni God. Kung sinasabi niya nung araw na 'yun kung paano mamamatay si Peter, tapos ang tinitingnan naman ni Peter si John the Beloved. Sinagot siya ni Jesus, kahit pabuhayin ko si John hanggang sa muli kong pagbabalik, ano sa'yo? Amen. Kaya napakahalaga po kapag ang Diyos ang naglilid sa'tin, hindi ka puna ng puna sa kapwa mo. Hindi ka puna ng puna sa asawa mo, puna ng puna sa anak mo. Amen? Mabuti po 'yun. Hindi ko sinasabing masama, pero ituro din natin kung paano. Katulad sa mga taong unbelievers, 'di ba? Yes, nakikita natin yung pagkakamali nila. Nakikita natin yung maling mga daan nila. Pero turuan din natin sila pumunta sa tamang daan. Hindi po laging ipipreach lang natin yung kasalanan, then hindi naman natin sila tuturuan na lumakad sa tamang daan. Ganon din sa mga anak natin. Sabihin natin yung mali nila, amen? Kasi they're growing. Hindi rin naman natin pwedeng tingnan ko ng tingnan yung pagkakamali ng anak ni Ate Billie Jean, tapos yung anak ko, hindi ko tinitingnan. 'Di ba? It's not about other people. Amen? Kaya kung nalilid po tayo ng Panginoon, alam ng Diyos, 'di ba? Bago mo dinesire muna ng Panginoon. Hindi ko pwedeng tingnan ng tingnan yung asawa po ni Ate Mens. And then iko-compare ko sa asawa ko, hindi po. Kasi ikaw at ako po ang accountable sa lahat ng ginagawa natin. Comparing is pride ng tao, ego ng tao. Buti ka pa, 'di ba? Buti ka pa. Imbes na ipag-pray natin sila, tingin tayo ng tingin, buti ka pa may asawang ganito, mabuti. Buti ka pa may asawang masunurin, buti ka pa may asawang naglilingkod sa Diyos. Hindi po. It's not about to compare kasi
Hinaantay din ni Lord na i-desire mo kasi ang mind ng Lord, ang desire ng Lord is maligtas lahat ng tao. Kaya nga namatay siya para sa lahat ng tao. Gusto niya hangga't maaari. Kaya nga 'pag may 99 na tupang, 'di ba? Yung isa, yun ang hinahanap niya. 'Di ba po? Mahalaga sa kanya yung mga nawawala. Yung nagwawala mahalaga sa kanya. Kaya kung hindi mahalaga sa atin yung mga nawawala, 'di ba? Imbis na isama natin sila sa church, 'pag nakikita nating nawawala sila, pinapabayaan, hayaan mo na. Okey lang naman na wala sila. 'Di ba hindi po gano'n ang puso ng Panginoon. Kaya kung ikaw nili-lead ng Diyos, hindi gano'n ang leading ng Diyos. Kung ikaw din ay leader, 'di ba, alam mo dapat that your step are ordered and you are lead by the Lord. Kapag nili-lead ka ng Diyos, kahit isang kaluluwa sa'yo kawalan. Amen? Kapag Lord ang nagle-lead sa'yo, malaking kawalan sa'yo ang isang kaluluwa kapag Diyos ang nagle-lead sa'yo. Kaya yung buhay ng asawa natin mahalaga. Mahalaga yung buhay ng anak natin. Mahalaga nga kahit ibang tao eh. Kasi yung nagle-lead na sa'yo, yung Diyos na. Pangatlo, after, alam nyo, first, ino-order ka ni God. Next, ililid ka niya. Ang pangatlo, you walk with the power of the Holy Spirit. Kasi pag hindi Holy Spirit ang nag-aano sa'yo, nag-work sa'yo, you cannot worship God. Do you think kapag umaawit ka ng mga papuri, 'di ba po, nare-receive ni Lord pag hindi mo yan inaawit in the Spirit of God? Kasi even worship, you have to worship in spirit and in truth. Kaya malalaman mo na ikaw ay nagwo-walk sa order and leading ng Panginoon when you worship Him in spirit. Hindi dahil kumakanta ka lang. Maraming taong kumakanta, pero hindi lahat nagpupuri. Pwedeng kumakanta sila ng goodness of God, pero hindi sila nagpa-praise, hindi sila nagpupuri. Do you believe? Pwedeng kumakanta sila sa altar, sa pulpito, pero they are not worshiping God. Pwedeng nagpe-perform lang sila, but they're not worshiping God. Kaya tingnan niyo po ano, kahit sa prayer po, God leads you. Yung power ng Holy Spirit na nasa loob mo ang nagdadasal para sa'yo. Kaya napakahalaga po ano na ang footstep natin hindi mo yan iaasa sa asawa mo. Hindi ang asawa mo ang maglalakad para sa'yo. Ikaw. Amen? Kaya kapag ang order ng Diyos, kapag Diyos na ang nag-o-order sa atin, yung puso natin magiging mabuti, magiging tama. Papasok ka doon sa sinasabing intimacy ng Panginoon. Amen? Kasi nung panahon na tayo ay bata, tinuturuan tayo ng mga magulang natin, gano'n din yung Diyos. God's ordering us para makagawa tayo ng mabuti. Ino-order niya tayo para sabihin sa'yo, anak, ito yung tama, ito yung mali. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa place na popopol ka, na babagsak ka, na magfe-fail ka. Hindi gano'n yung Diyos. Kapag ang Diyos ang nag-order sa'yo, nasa victory ka. Kaya nga, as you matured, amen? Yes, may mga mistake tayong magagawa, pero yung mistake na yun magtuturo sa'yo to grow. Katulad ng bata. Kapag nagpe-fail sila, 'di ba? Nag-iingat na sila. Kapag nahulog sila, nag-iingat na sila. Kapag nakikita ko si Siana na alam niya 'pag nalalaglag siya sa place na ano, sa susunod iingatan niya na yung sarili niya. Kasi hindi siya pwede. Kung yung bata po ano, alam niya na hindi siya pwedeng magbalik, pabalik-balik dun sa cycle na patuloy siyang nagkakaroon ng error o patuloy siya na nalalaglag. Tayo pa po ba na nasa matured na? Amen? Patuloy pa rin ba tayong babalik sa cycle ng error? Same kind ng error po.
Kasi pag patuloy tayong pabalik-balik sa same kind ng error, you are not ordered by God. Malinaw po yun. You are not ordered by God. I-reap natin yung mga consequence na ginagawa natin. Pero kapag tayo is ordered ng Panginoon, kahit magkamali tayo, kahit magkaroon tayo ng mistake, hindi tayo makakast down. Kasi alam natin, sabi nga, the righteous fall down 7 times, but still tatayo pa rin yun. Kaya napakahalaga na hindi mo lang siya kilala, na ino-ordered ka rin niya, nililid ka niya, amen, at ini-empowered ka niya ng Holy Spirit. Kasi pag ganun po, yes, masasaktan ka, but you will not destroy. Masasaktan ka ng ibang tao, pero hindi ka madedestroy. Kasi i-inspired ka ni Lord, do it again. Ano i-order niya yun? Tamang instruction, i-build ka niya again. Si Lord ang magbibuild sa atin, hindi tayo ang nagbibuild sa sarili natin. Amen? Kaya nga kapag ikaw is sinasama, I do good. I go to church, I help people, I pray every night. Kapag ganun yung mindset mo, minemeasure mo yung relationship mo sa God based on your physical material things. Hindi po ganun yun. Minemeasure mo siya sa gawa mo para kang nakaritual lang. Nagdadasal ako, nag-church ako, mabuti ako. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting ginagawa natin. Kaya nga po, walang mabuti sa atin kung walang Diyos. Kaya may stages ang paglilingkod sa Diyos. Kapag everything is I, na para pa rin tayong baby na bagong panganak, amen, self-centered pa tayo. May stages din ng maturity. Amen? Kaya nga, ang baby makikita natin, pag may gusto yan, iiyak yan. Pag gutom yan, iiyak yan. I want this, I want that. Ganon yung baby. Ganon din, may stages din tayo mga mananampalataya. Totoo, nakakagawa tayo ng mga terrible na desisyon. Nakakagawa tayo ng mga pagkakamali natin, pero hindi tayo maninatili doon. Nangangahulugan lang yun na sa tuwing nagkakamali tayo, you're not as good as you think. Yung stage na 'to, na self-righteous tayo, 'di ba, nangangahulugan lang po na kailangan mo talaga ng mag-o-order sa'yo, na magle-lead sa'yo, ng magwo-walk sa'yo, kasama mo. Kasi sa tuwing nagkakamali tayo, patotoo lang po 'yun, 'di ba, na hindi natin kaya kung mag-isa lang tayo, hindi natin kayang maging mabuti ng mag-isa lang tayo. Kailangan may nag-o-order sa'tin, may nagle-lead sa'tin, may nagga-guide sa'tin, may nagda-direct sa'tin. It's not always other people na lagi nating sinisisi. Kaya nga sabi doon, when you are a child, 'di ba, you act like a child. Pero kapag matanda ka na po, ine-expect din ng Panginoon na mayroon ng maturity sa atin. Kapag tayo ay child pa lang, you don't know the reality of life. Hindi mo alam ang realidad ng buhay. Wala kang pakialam pa kahit nakahubad ka. Amen? Kahit ma-expose ka pa. Si Siana, wala siyang alam. Wala siyang mali siya. Wala siyang alam sa ginagawa niya kasi bata pa siya. Pero kapag ikaw ay nagkakaroon na ng maturity, nagkakaroon ka na ng pag-iisip, tatayo ka sa understanding na ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya napakahalaga po, ano, napakahalaga na alam natin kung saan ground tayo nakatayo. Kasi po hindi sa other people ang mag-aano sa atin, ang mag-judge sa atin, hindi ibang tao po ang magsasabi ng dapat at hindi natin dapat gawin. Puwedeng maging guidance sila, puwedeng mag-counsel sila,
Especially when their mind po is nasa mind ng Panginoon, ng mind ng Christ, naka-centered kay Christ. Kasi ang buhay natin is a development. Cycle po siya, sistema siya ng development. Katulad ng bata, 'di ba? From the womb of mom, nade-develop po siya. Amen? Nade-develop siya ng pag-grow niya hanggang paglabas niya, 'di ba? Nade-develop yung kanyang mga nasa loob siya ng sinapupunan, nade-develop yung mga kamay niya, yung brain niya. Ganon din po sa spiritual. Pag pumasok tayo sa spiritual, God's want to develop yourself too. At kapag nandun tayo sa development of life, 'di ba? It comes na dapat marunong tayo mag-take ng responsibility for what God has placed in your hand. Amen? Kung saan ka dadalhin ng Diyos, dapat alam mo yung responsibilidad mo. Kapag may pamilya ka na, alam mo yung responsibilidad mo. Kapag nanay ka, alam mo yung responsibilidad mo. Kapag leader ka, alam mo yung responsibilidad mo. Kapag pastor ka, prophet ka pa, apostol ka pa, teacher ka pa, alam mo responsibilidad mo. Same thing sa mundo. Kapag teacher ka, alam mo responsibilidad mo. Papasok ka, may disiplina ka. Papasok ka bago mag-bell ng school. Tama? Sa trabaho, mag-clock in ka. Amen? Ganun din po sa paglilingkod sa Diyos. You know your responsibility kung anong nilagay ng Diyos sa hand mo. Kasi God expecting development sa'yo, hindi development ng ibang tao. Responsibility mo, hindi responsibility ng ibang tao. Kung anong nilagay sa'yo ng Diyos sa kamay mo, accountable ka doon. Kung ikaw ay tatay, Kuya Fred, accountable ka sa pamilya mo. Amen? Kung saan ka nilagay ng Diyos, accountable ka. Kung ikaw, nanay, ate Meds, accountable ka sa anak mo. Train your child. Tayo, accountable tayo. At kung saan ka dalhin ng Panginoon, what He desire through you, di ba? Yung dinidesire ng Diyos through you, and your dream, yung things na pinaplant ng pure, ng Spirit. Amen? Sa buhay natin, simula nung pinili niya tayo maging tirahan, God sent us in this earth, pero may purpose at assignment tayo. Yun po dapat yung mindset natin ngayon, di ba? May mission tayo sa mundong ito, hindi po tayo tingin ng tingin sa ibang tao. You observe how life is moving, how life is progressing. Paano nagpa-progress yung buhay mo? Paano nag-move yung buhay mo? Paikot-ikot ka lang ba? Nagpa-progress ka ba talaga? Sa bawat taon na lumilipas, kamusta tayo? Hindi ibang tao. Where do you take your responsibility for action? Saan? Saan mo dinadala yung responsibility ng action mo? Sa effort mo ba na manira na ibang tao? Sa effort mo ba na makipagchismisan pa rin? Sa effort mo ba na tingin ka ng tingin sa mali ng ibang tao o sa kasalanan ng ibang tao? Doon mo ba tinitake yung responsibility ng action mo? Or do you take responsibility for determination? This is all self-question ng Diyos sa buhay natin ngayon, mga kapatid. Self-awareness. Saan mo tinitake responsibility ng determination mo, Ate Joy? Where? Nanay Selena, Ate Rubilin, where do you take your responsibility ng iyong belief? Even in the promises of God, where do you take your responsibility for your belief? Even in the responsibility. Amen? Pumapasok ba yun sa mga isip natin? Saan nga ba ako responsable sa belief ko? Sa promises ba ng Diyos? O sa ginagawa ng ibang tao? Because sometimes, it's easy for us to blame other people. Madaling sisihin ng ibang tao. Madaling sisihin ng ibang tao sa mga
mga bagay na ginagawa natin. Madaling mag-point ng ibang tao dahil sa'yo kaya nandito lang ako, dahil sa'yo kaya hindi ako umasenso, dahil sa'yo. Madali pong gawin yon. But where do you take your responsibility for your belief, Ate Kat? We have part to play, mga kapatid. May mga part tayo na kailangan nating i-play. Sa paglilingkod, pag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, where you take your responsibility, hindi sa tao, hindi sa tao, Ate Jean, sa Diyos. Even sa mga trabahong ginagawa natin, where you take, saan natin dinadala? One thing na inaasahan natin, we expect people help us. Yes, sometimes, and sometimes no. Hindi lagi tayong umaasa dapat sa tao. Kasi yun yung one thing na hope natin, desire natin, that people would help us. Pero hindi ka naniniwala na yung belief mo, sometimes, can start moving. Hindi mo kailangang maghintay ng ibang tao na maniwala sa faith na paniniwala mo sa Diyos. Hindi, dahil, kaya minsan nadidelay tayo kasi we're waiting other people. Kailangan muna natin ng proof. Kailangan, no. God says that believe. Kaya lagi sinasabi ni Jesus, kung napapansin niyo yung mga do you believe? Do you believe? Kasi alam niyo kung anong sin sa mundo? Your unbelief. Unbelief is a sin. Kaya nga, everything you do na walang faith is a sin. Lahat yun kasalanan sa Diyos. Kaya umiikot lang yun, mga kapatid. Without faith, you cannot please God. Kung hindi ka magkakaroon ng faith sa sarili mo, kung hindi mo hihingin yun sa Panginoon, sa power ng Holy Spirit, you cannot move. Kaya kung ikaw ay leader or servant leader, kailangan alam natin yung ground na tinatayuan natin. That He were taking us. Ino-order niya tayo, nililid niya tayo. Kailangan marunong tayong makinig. Hindi lang tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, dapat na i-encounter natin siya. Sa pagbabasa po, dapat ang mahalaga doon na encounter natin yung Diyos. Kasi God is moving you. God is moving you in certain direction. Hindi natin laging kailangan maghintay, 'di ba, ng affirmation ng ibang tao. Dapat alam mo na kinakausap ka ng Diyos, sigurado ka sa pinapanampalatayahan mo kasi ikaw ang responsibility doon, may responsibility ka doon. You cannot always wait people to see kung ano yung ginagawa ng Diyos at binibigay sa'yo. Kasi, alam niyo po, kinakausap tayo ng Panginoon at pine-present niya sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Iba yung kaparaanan ng Panginoon sa buhay ni Pastora Ami, iba yung kaparaanan ng Diyos sa buhay ko. Iba yung kaparaanan kay Ate Rubilin, iba kay Ate Joy. Amen? Pero kapag pinag-usapan na dito, 'di ba? Yung about sa paglilingkod natin sa Diyos, sa paglakad natin sa Diyos, hindi natin kailangan makita muna yung ibang tao o maintindihan sila bago tayo sumunod sa Diyos. It's not about other people. You have to move. Because when vision of the Lord, di ba, dineposito sa puso mo, amen, maiintindihan mo. You will catch up kung anong sinasabi ng Diyos sa'yo at hindi sa sinasabi sa ibang tao. Kasi ikaw yung pinagbigyan ng vision, ikaw ang pinagbigyan ng mission, ng purpose, ng assignment. Kaya nga minsan,
'Di ba? Naiintindihan mo pero hindi naintindihan ng iba. So we cannot. Hindi tayo pwedeng mag-lean sa ibang tao. Kasi may iba-ibang function tayo. May iba-ibang function na tinuturo ang Diyos sa atin. But you have to capture yung vision ng God para sa'yo. You have to capture yung word na binibigay sa'yo ng Panginoon at sa akin. A lot of times, binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng word. Pero minsan, yung own belief natin, hindi siya solid. Nakakalungkot po. You are responsible to your belief. Hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao yun. Kaya kapag naa-upset tayo na hindi tayo sinusuportahan ng ibang tao, amen, hindi natin kailangan hanapin sa ibang tao o antayin yung ibang tao na suportahan tayo kung totoong naririnig natin ang Diyos. Kasi ang Diyos ang magdadala ng mga taong susuporta sa'yo. Pero sometimes, do you believe? Di ba? Ikaw, yung sarili mo. Do you believe you? Kung totoong templo ka ng Panginoong Diyos, Ate Meds, do you believe you? Do you support you? Ikaw muna. Di ba? Do you support the dream in you? Yung desire in you na nilalagay ng Diyos? Di ba? Katulad po, na kapag iniisip natin yung puno, na tinanim siya sa pamamagitan ng buto, yung word din ng Lord is katulad ng buto na tinanim sa'yo, hindi sa ibang tao, sa'yo muna. Di ba? Are you watering it? Wina-water mo ba yon? Are you supporting yung garden na nasa loob mo? Are you supporting that seed that you could become the great mustard tree? Amen? Na kahit ilang pang mga ibon, di ba, ang mag-try na tukain yung buto na itinanim sa'yo, you will find your refuge. Ikaw mismo. Alam niyo mo yon? Yung ikaw mismo, sinusuportahan mo yung sarili mo. Kasi alam mo that there is power in the Holy Spirit in you. Kaya marirealize mo, you can't always be everybody else. Hindi ka kailangan laging umaasa sa ibang tao. Hindi laging point o responsibility ng ibang tao. May mga point, you are responsible for your cooperation with God. With God. For the fulfillment of your destiny. Hindi si Ate Billie Jean. That's you. Ikaw at ako. Why we pray? Why we pray for destiny helper? Dapat naiintindihan mo yun. Diba? That's why we pray for destiny partners. Hindi lang lahat kagalingan, blessing. Diba po? Dapat nagmamature din even yung prayer natin. But you yourself have the partner with God. Hindi lang tayo nagpe-pray for divine helper, divine destiny partner. But ikaw at ako, yung partner with God for the fulfillment po kung ano yung dinidesire niya for your life. We have to do that. Not anybody else. You have to do that and think, di ba po, na yung one thing na magmamature tayo with Christ na binibigay niya sa atin para ma-realize natin
na totoong yung reverence ng Panginoon, yung fear for the Lord, ang nagsisimula ng understanding natin na maibibigay natin kasi we don't get to give other people kung wala tayo. Hindi tayo pwedeng mag-excuse. Hindi natin pwedeng i-excuse yung mga people na nasa surrounding natin. Even kapag sa mentorship natin, hindi natin pwedeng, di ba, sisihin sila o ang ibang tao. Tayo muna. Yung sarili natin. Kasi kung hindi mo kayang paniwalain yung responsibility mo to believe God, paano mo paniniwalaan yung ibang tao? Kung hindi mo na i-encounter yung promises ng Panginoon, paano mo sasabihin na ma-encounter ng iba? Paano ka mag-move into action if you cannot find to yourself? Kasi tayo is image ng Panginoon. Sinabi niya yun sa salita niya. Hindi ko yun, hindi tayo hindi natin sinasabing master natin si God, Lord natin si God, dahil hindi natin naintindihan. Kasi ang totoong may power ng Holy Spirit, yung sinasabi niya that Jesus is Lord. At yun yung always na mag-move sa atin. And someday, at the end of the day, we die alone. Hindi tayo mamamatay para sa ibang tao. We die alone. We have to face it. We give account kung paano tayo nabuhay sa mundo. We give account kung ano yung ginawa natin sa instruction na binigay niya sa atin. And some point, ang pinapaunawa lang sa atin dito, we really have the access to listen, 'di ba? Sa tinig ng Diyos, pero bakit natin piniling makinig sa ibang tao? Sa idea ng ibang tao, sa gusto ng ibang tao, sa dream ng ibang tao, pero may binigay naman ang Panginoon para sa atin. Kaya dito po pinapaano ko lang, nire-remind ko lang yung self-awareness ng bawat isa. We have to mind. Kasi at the end of the day, it's just you. Your mind, your vision, your discipline, your persistence, your desire, your zeal, your wisdom, your understanding. At kung lack yan lahat, kung kulang lahat yan, be honest. Be honest. Ako may kulang ako. At kung ikaw nakikita mo, kung self-aware ka sa sarili mo, alam mo may kulang ka, then be honest sa Diyos. Kasi siya lang naman ang magsusupply ng tulong sa atin eh. You have to be able to be honest. That the Holy Spirit, para ma-extend ni Holy Spirit, 'di ba? Sa iyo. Pero kung hindi mo i-admit, 'di ba, what's going on sa buhay mo? Kung anong kulang sa buhay mo, paano siya pupunta sa iyo para tulungan ka? Kung hindi mo ma-figure out kung ano yung kailangan mong gawin, paano kanya tutulungan kung di ka magiging honest sa kanya? Paano ka magpa-function ng tama? 'Di ba? So sabihin natin 'yun ngayon. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa ideas ng mundo. Hindi tayo pwedeng maki-conform sa mundong ito. Maging tapat tayo sa Diyos. God, I don't know how to function. Hindi ko alam kung paano ako magpa-function bilang leader, bilang tatay, bilang nanay, bilang servant mo. I try everything, Lord, pero wala eh. 'Di ba? Alam niyo 'yun, yung gentle manner ng humility na sabihin natin, Holy Spirit, correct me, rebuke me, para makita mo, marinig mo yung gentle voice ng Panginoon. Until
ma-realize mo na may kulang sa disiplina mo, dun ka palang i-structure ng Diyos. Kasi hindi tayo matutulungan ng Panginoon kundi tayo magiging honest sa Kanya na, Lord, I have to discipline myself. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Hindi ko ma-figure out kung saan ako magsisimula. Tulungan mo ako magsimula. Lord, hindi ko alam kung saan ako magma-manage. Tulungan mo ako mag-manage ng sarili ko until you acknowledge that. Makikita mo. John Scott, here's your reminder. T-Mobile phone. Yung stagnancy na kung nasan ka lang paikot-ikot, makikita mo kung paano ka magpa-function. Pero kailangan natin i-admit yun. Here's your reminder. T-Mobile phone. Kailangan natin maging honest sa sarili natin. Kaya bakit ko sinasabi sa inyo yung self-awareness? Kasi mahalaga siya. Self-awareness versus self-consciousness. Self-awareness, mga kapatid. Kasi kapag nagkaroon ka ng self-awareness, magiging conscious ka. Sa lahat ng ginagawa mo, iisipin mo kung tama o mali kasi aware ka. Pero kung self-centered ka, yung desire mo palang i-execute ka na. Desire mo palang failure ka na. Hindi mo magagawa. Lahat ng pinapagawa ng Panginoong Diyos sa'yo. Kasi lagi mong iisipin, smart ka, wise ka, alam mo na, hindi mo na kailangan ng Diyos. Doon pa lang, ine-execute ka ng self-centered mo. Kaya napakahalaga po ito. It is word of wisdom lang para i-correct ang bawat isa sa atin. It's not about other people. It's about you first. Yung tatanungin mo sa sarili mo, am I doing correctly? Diba? Am I keep thinking, doing na tama yung ginagawa ko sa harap ng Lord? Until ma-admit natin na magkakaroon tayo ng humility po. Magkakaroon tayo ng mataas na reverence sa Panginoon na kailangan natin siya. Tulungan mo ko, Lord. Wala pong masama doon. Maging honest lang tayo sa sarili natin. Maging honest tayo. Kasi pag naging honest tayo sa sarili natin, yun yung simula na magiging kaya nating maging honest sa Panginoon Diyos. It's not always other people na dapat sisihin natin. Kaya ako nandito sa sitwasyon na to kasi yung ibang tao, hindi. Hindi naman sila ang dapat nagdidesisyon para sa'yo. Dapat ikaw yung tumatayo sa way mo. I'm sorry. I'm sorry po kasi sinasabi ko to no, sa inyo, pero I believe na mahalaga to. Mahalaga po to. Mahalaga na magkaroon tayo ng self-awareness natin. Kasi through that, makakapaghakbang po tayo ng ino-order ni Lord yung step natin, 'di ba? Nililid niya tayo at ini-empower po tayo. Nagwo-walk yung power ng Holy Spirit sa atin. Yun yung lagi niyong tatandaan na kapag tayo nag-walk ng ganon, na ang Diyos po ang ina-acknowledge natin, marirealize natin na hindi mo kailangan ng suporta ng ibang tao para lang mai-acknowledge na may kahinaan ka. Hindi mo kailangan ng tulong ng ibang tao para lang mai-acknowledge na kailangan mong i-correct. Kailangan mong maging supportive sa sarili mo. Kasi alam mo na God is with you. Na kaibigan ka niya, that you are a child. Na tama ka kasi alam mo na sa bawat kilos mo, subconscious ka, may consciousness ka na pinapanood ka niya. Alam niyo po, si Stephen, dito po ako magtatapos. Si Stephen po naging bold, napuspos ng banal na spirito. Binato ng mga tao. Kahit mag-isa lang niya, tumayo siya, mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos. Nung namatay si Jesus Christ at umupo siya sa kanang trono, at umupo siya sa kanang trono ng Ama. Alam nyo, nung binabato si Stephen at tumingala po siya sa langit,
Nakita niya yung bugtong na anak nakatayo sa kanang trono ng Ama. Kapatid, kapag pala, kapag pala, tinatayuan natin, tumatayo rin yung Diyos para sa atin. Ina-acknowledge, ino-honor ka niya, Ate Meds, tuwing gumagawa ka ng bagay na alam niyang para sa Kanya. Hindi mahalaga yung comment ng ibang tao. Your responsibility to what your belief. Kasi kahit mag-isa mo lang tumatayo sa pamamagitan ng Stephen, pinakita ng Diyos na bumuka ang langit. At yung Diyos na nakaupo, tumayo para sa isang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, hinili lang naman si Stephen na puspos ng banal na spirito, tagapagluto, mga kapatid. I love you to, anak. Amen. Nagpatotoo para sa buhay na Diyos at namatay para sa Diyos. Hindi mo kailangan maging sobrang alam niyo yon, sobrang entitlement para lang magawa yung pinapagawa ng Panginoon Diyos. Kahit walang nakakakita, you can do yung purpose ng Panginoon pag alam mo lang that you are responsible sa pinapagawa ng Diyos. Dahil may self-awareness ka. It's not about other people. Hindi mo pwedeng sisihin yung ibang tao. It's about you na piniling templo ng Panginoon. At pag natutunan mo yun, di ba, alam mo that you walk with God. Kasi naintindihan mo. Amen? Kaya mahalaga yung ground na tinatayuan po natin. We need to stand in the solid ground. And that is God. We are responsible po mga kapatid. It's not always about others. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, Panginoon, maraming salamat po na tinawag mo ang bawat isa sa amin with intention and purpose. Lord, patuloy po kaming nagko-confess, Ama, na without your voice, hindi kami makakalakad sa ilaw. Sa ilaw na ikaw nagbigay. Without your voice, Panginoon, wala kaming direction. Without your voice, we cannot fulfill the reason bakit mo kami sinend sa mundong ito. Lord, buksan mo yung mga tenga namin. Cause us to hear you. Na mag-echo ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na spirito na nagko-convict sa amin, na nag-guide sa amin, na nagre-restore sa amin. Lord, kapag kailangan namin lumakad sa labas, O God, sa labas ng will mo, Panginoon, Lord, ibalik mo kami lagi. Ibalik mo kami sa tamang path at purpose na ikaw lang ang nakakaalam at ikaw ang nagplano. Huwag mong hayaang maging bulag kami sa pamamagitan ng aming mga ambisyon, sa mga distracted, Panginoon, na titles, O God, sa mga bagay na magpapalayo sa amin, nagbibigay ng false desire, Panginoon ko, maling pangarap, maling gusto. Lord, we want to remain sa eternal plan na meron ka para sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, breathe unto us, Ama. Huminga ka sa amin sa pamamagitan ng revelasyon, Panginoon, ng divine assignment, O God, in the mighty name of Jesus. Hayaan mo ang mga altar namin is maging altar of prayer, Panginoon, na ikaw ang nagko-compass sa bawat isa sa amin, sa direksyon na pupuntahan namin, sa ililid mo sa amin. Yung word mo ang magko-confirm ng bawat step namin na nakaalay ng puso namin, Panginoon, na mag-function, Ama, na binibigay, Panginoon ko sa'yo, sa foundation na ikaw, O Diyos, hindi sa mundong ito. Lord, we renounce every confusion. We renounce, Panginoon, and we silence, Ama, lahat, Panginoon, ng mga direction na hindi nagmumula sa'yo. And we embrace the clarity, Panginoon, and direction na ikaw ang nagbibigay. I declare, Father God, and I decree, Panginoon,
na pinanganak kami with divine purpose sa pamamagitan ng iyong habag at awa at grasya, Panginoon. That we shall not miss, Ama. Hindi namin mamimiss, Panginoon, because you are our Lord Jesus Christ will guide us, Panginoon. You are Lord, Panginoon, my Father and my God. You will correct us. You will keep us, Panginoon, sa border, Panginoon ko, ng destiny na ikaw lang, Ama, ang nagtuturo, naglilid at naggagabay sa amin at lumalakad, Panginoon, kasama ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Hayaan mong marinig namin ang tinig mo na nagsasabi, this is the way. This is the way, anak. Dito ka lumakad. Lord, salamat for you are the light, Panginoon, na nagbibigay ng buhay na pagsamba namin at purpose namin at nag-o-ordain, Panginoon, upang mag-glorify, Panginoon, ang pangalan mo. Maluwalhati ka sa lahat ng ginagawa namin. Maging tinig ka namin sa mundong ito, Panginoon. Salamat sa karunungan na nagmumula sa iyo, O God. Maraming salamat, Ama, sa pinagkaloob mo, Panginoon, na salita sa araw na to, Ama, na nagbibigay, Panginoon, ng inspirasyon sa bawat isa sa amin, Lord, sa Psalm 37 na to, Panginoon ko, na nagsasabi sa bawat isa sa amin na ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh kung nais maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya, ay babangon pagkat si Yahweh ang sa kanya'y tutulong. Maraming salamat, Ama, na mula sa pagkabata namin, Panginoon. Hanggang ngayon, tinuturuan mo kami sa kaunawaan at paglalim ng salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa self-awareness, Panginoon. Salamat sa transformation ng mind, Panginoon. Lord, na hindi kami maging self-centered, Ama, pagkos magkakaroon kami ng self-consciousness, O God, in the mighty name of Jesus. Guide us, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Glory to God po. And back to you po, Ate Meds.